malaki na ba na ating makakausap na dahil aking babasahin sana itong tungkol sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nakakaapekto po sa ating inflation na siyang pangunahing pundelan kung bakit mababa raw ho ang rating ng kasalukuyang administrasyon. Makausap natin at baka meron pa tayong karagdagang makukuha ang impormasyon doon po sa mga nagre-reklamo ng tataks naman ang babayaran natin sa kuryente. May naisip na naman na panibagong sisingilin sa atin ng mga producer, nasa transmission at nasa distribution. Si Ginoong Nick Satur Jr., Chief Advocate Officer ng Partners for Affordable and Reliable Energy o PARE. Wow, tama-tama. Sir Nick, kumusta ka na? Happy New Year sa iyo. Si Orly Trinidad dito sa DCWB. Sir Nick? Good morning, Sir Orly, sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po. Pasensya ka na, ginulo kita ngayon. Napakaagang ito ng linggo, pero alam ko mas marami nakikinig sa atin ng ganitong oras tuwing linggo, lalo na yung mga nagbabayad po ng kuryente. Na lagi nag-iisip kung paano pagkakasya yung kanilang sweldo na tsak na madaragdagan na naman dahil nga meron nakita at naidagdag yung JEA All na singilin for purposes of using renewable energy ng ating nasa sektor ng enerhiya. Nakonsulta ho ba kayo? Nabigyan kayo ng pagkakataon na maka-attend po kung sakaling nagkaroon man ng public hearing dito sa inaprobahan na ito ng ERC, Sir Nick? Wala po, sir. As a matter of fact, yung consumer insight hindi po nakuha bago nila pinatupad ang polisiya o noon pa man ginagawa yung polisiya ay hindi na konsulta ang ating mga consumers. Kaya nagtataka po tayo na kaka-increase lang noong November yung ating people para sa army. Etong January, ang pa-New Year naman nila ay etong JEA naman. Nag-tiis lang mga consumers na tayo ay mag-Noche Buena ng 500 tapos ang pa-New Year nila ay dagdag singit sa kuryente. Okay. Anong nakikita ninyo? Anong maaring hakbang natin dito? Dahil siyempre, pag kinuha mo yung panig ng mga nasa energy sector, inaprubahan niya ng ERC. Gobyerno. Parang pinasa agad sa gobyerno yung obligasyon ng panibagong singilin na ito sa atin, Sir Nick. Oo. Sir, only unang-una, tayong mga consumers naman, sinusuportahan naman natin ang RE development. Ngunit, hindi naman sana pwede na ipaako sa ating mga consumers ang lahat ng bayarin sa RE development. No. Kung gusto nila, pwede naman na hati-hatiin natin ang expenses mula sa gobyerno, industriya at consumers. Hindi pwedeng consumers lamang. Pangalawa, yung katulad na banggit mo nga, sir, na dapat sa mga polisiya na ganito, anumang polisiya na makakapekto sa increase ng ating electric bill, dapat meron tayong consumer participation o kinakausap din dapat ang consumers kasi tayong mga consumers ang apektado dito. Okay. No? Kasi hindi ko maubos maisip. Kung sakasakaling ating pakikinabangan ang mga yung kuryente galing sa mga renewable energy, ba't kinakailangang may additional na babayaran tayo? Dahil pag yan ay na-convert at na pinatakbo at babayaran natin, hindi naman mawawala yung ating obligasyon. Magbabayad ka sa paggamit, bakit may additional pang JEA All na ito kung ano man tawag dito, Sir Nick? Yes, sir. Oo. So, ang sabi kasi ng ating regulators para daw mas marami ang magpupunta sa RE. Oo. At ito ngayon, yung JEA, ito yung green energy option ay para daw mabayaran yung mga nasa WESM at para mas maraming mga sumali pa o makipag-bid pa sa mga RE project. Pero tama yung sabi mo, sir, babayaran din naman natin ng lahat ng kuryente kapag gagamitin na natin. Para kasi yung pag-develop pa ng mga RE, ito yung binabayaran natin. Parang issue ng IPP nung araw para maengganyo ang mga negosyante na magpatayo ng mga power plant sa ating bansa. Gawin nating government sovereign guarantee.
Ibig sabihin mag-produce sila ng kuryente o hindi, babayaran natin sila. Bandang huli, nagka-problema tayo dun eh. Napaka-onerous kasi ng ganong klase ho ng sistema, Sir Nick. Ibig sabihin, parang one-sided lang ang makikinabang. Tama. Kaya yun yung hinihiling natin na sana magkaroon tayo ng consumer participation. Kasi ganito yan para tayong gulong ng sasakyan. Kung gusto talaga natin maayos ang problema ng kuryente, ang ating power producers, transmission, yung ating mga utility distributors, both private and electric cooperatives, at consumers. Dapat kasama ang consumers sa usapin ng kuryente. Yan yung apat ng gulong para makamove forward, makaabante ang sasakyan. No? Pag sila lang nag-uusap, laging may palya. Katulad nun, hindi rin tayo kinonsulta nung nagkaroon ng IPP. Ngayon, hindi na naman tayo kinonsulta dito sa ating RE policy. Biglang pina-implement, eto ang pa-New Year nila, dagdag tingin sa kuryente. Kakabanggit mo nga, Sir Orlino, lahat ng presyo ng bilihin, tumaas na. Pati pa naman ang ating utility. Actually, yun lang sana pwedeng ibalik sa atin ng gobyerno eh. Yung magbigay mo lang ng ginhawa dahil supposed to be sila nagbibigay nito eh. Pero dahil na-privatize ito, pribadong sektor ang kumawa kaya nawala na yung konsepto ng serbisyo at naging negosyo na. Ang kakalungkot lang isipin dahil kahapon sa isang umpukan, napag-uusapan itong survey, mga pinag-uusapan survey, ano yung mga pangunahing pangangailangan na dapat tugunan ng gobyerno, nangunguna pa rin dyan ng inflation, pangalawa ang corruption, and then sweldo, negosyo, at mga pagkain, presyo ng mga bilihin. Malaki sigurong epekto kung bakit parang mababa yung trust and performance rating ng gobyerno. Dahil merong usapin ng korupsyon, pero kung sa totoo lang, kung natutulungan yung mga pangunahing binabayaran natin, bilihin pati serbisyo ay hindi pabigat, siguro okay lang ang rating ng pamahalaan. Ano sa tingin nyo, Sir Nick? Dahil andun pa rin tayo na pag kumalamang sikmura, kahit na wala namang alam natin, kasi ang Pangulo, siya naman nag-umpisa ng yung mahiya naman kayo eh. So kung pag-uusapan ng korupsyon, ano doon ang Pangulo para yan pasimulan at gawa simulan yung kampanya para yan labanan. Pero hindi pa rin maganda naging resulta sa survey dahil maraming kumakalamang sikmura at nauubos ang binabayaran sa serbisyo tulad ng kuryente at tubig. Tama ba yung ganong narinig ko kahapon na usap-usapan sa isang kumpulan, Sir Nick? Yes, sir. No? At Sir Orly, hindi pa dyan pinag-uusapan ang korupsyon dito sa kuryente. Meron korupsyon sa cooperative. Oo nga pala, yung mga hindi binabayaran kahit pinuputulan yung takbo ng kuryente 8 oras, 6 na oras lang sa isang araw. Yung ba 'yon? Yes, sir. Hindi rin pa dito dinagdag yung korupsyon doon sa mga refund na hindi pa binibigay sa atin, mga consumers. So, maraming korupsyon pero nakatutok lang tayo dito sa flood control. Pero kung titignan natin, mas malaki ang korupsyon dito sa enerhiya. Sa industriya ng enerhiya, mas maraming korupsyon. Sa mga walang competitive selection process, walang bidding, may sweetheart deals. No? So lahat yan, those are forms of corruption. Okay. Anyway, tulad ng tanong ko kayo na, Sir Nick, meron bang plano ng inyong grupo na kung talagang ito'y sa bagay, simula na ngayon at makakapagsimulang maningil siguro katapusan ng buwan ng Enero, meron ba kayo naulinigan na ito'y maaaring idulog sa hukuman o sa korte para maging malinaw at maging transparent, makarapat dapat itong ganitong mga karagdagang binabayaran natin sa kuryente, Sir Nick? Oo, ang hinihiling lang po natin is sa Kongreso at sa ating the new ERC na tinatawag, who are the regulators, na ang mandato nila ay dapat protektahan ang mga consumers. Pero sadyang mula Nobyembre, parang wala nang ginawa ang the new ERC kung hindi mag-approve ng karagdagang bill para sa ating mga consumers. No? Sa atin lang, Sir Orly, sinusuportahan po natin ang RE, pero hindi po maaari
na consumers lang ang magbabayad ng lahat ng cost para sa RE development. At hinihiling din po na sana namin na doon pa lang sa planning ng polisiya ay kasama na dapat sa usapin ang consumers natin. Para po marinig din po nila ang insights ng consumers. Hindi yung i-implement nila yung kanilang polisiya pag marami ng umangal na consumer, saka i-retract nila, babaguhin na naman. Ang isa pa sa nakalulungkot dito, bilang pakulit ng Sir Nick, meron kasi renewable energy, kasama dyan na solar, di po ba, Sir Nick? Solar energy. May development sa solar power, energy, kung ano man industry ang tawag yan dito sa ating bansa. Makaraang magkaloob ng franchise ang gobyerno sa isang kumpanya para mga siwa nitong ewan ko na kung marami, parang pagkakaalam ko parang siya lang may franchise na yun, para magsagawa ng ganyang uri ng industriya gamit ng solar para gamitin sa lahat ng pwedeng paggamitan sa ating bansa. Ang nangyari, after na magbigay ng franchise, binenta. Ang pinagbentahan, isa ring involved sa distribution. Parang merong masamang panlasa doon. Kasi yun ang ating iniiwasan eh. Yung production, yung power production, transmission, distribution, dapat hindi yan kinukopo ng isang mga kumpanya o ng isang oligarch. Bakit parang naulinigan ko, binenta sa isang parang involved to sa distribution ng kuryente. Paano ngayon to? Siya bumili ng kumpanya. Siya rin ba magiging involved na rin sa production ng kuryente? Yan yung matagal nating panawagan sa ating mga regulators. Anong ginagawa ng ating mga regulators? Alam naman natin na bawal ang cross-ownership ng power generator distributor. Pero bakit lang bubulag-bulagan itong ating mga regulators na ito dapat yung kanilang tutukan? Bakit gigil sila natutukan at bilisan ang mga polisiya na nagdadagdag ng gastos at financial burden para sa ating mga consumers? Samantalang marami pong paraan para pababain ng kuryente, ng presyo ng kuryente dito sa atin. At pag naumpisan po natin yan, mawasan natin yung cross-ownership, yung isa lang yung may-ari o yung monopolya, bababa ang presyo ng kuryente. Sa tuwing eleksyon naman natin naririnig yung iimbestigahan, tutulan, kuryente, Meralco, iba't ibang mga problema sa supply ng kuryente. Tuwing eleksyon natin naririnig. Yung isang ang nanalong senador, hanggang ngayon wala tayong nababalitaan kung iimbestigahan yan, Jeya All na yan. Ang ingay-ingay nung panahon ng kampanya na yan daw ang kanyang tututukan ang maayos, epektibo at murang singilin sa kuryente. Nung nanalo, alaws na, dead man na. Wala na. Pa na, Sir Nick. No? Oo nga, nakakalungkot at ganyan ang nangyayari sa ating politika ngayon na ginagawang stepping stone lang itong mga problema natin. Kayon. Ginagawang palamuti ang ating problema. Pag sila'y nakaupo na, wala na. Sir Nick, tututukan natin ito dahil mukhang parang hindi na talaga kakayanin. Alam na siguro kung ano ang naging na tinatakbo ng dapat ay mga serbisyo na ibinibigay sa publiko na ginagawa, sinasa pribado, kaya yung serbisyo nagiging negosyo. Sir Nick, maraming salamat po sa inyo.